Siguro mga few months pa lang. Pero matagal na ako sa PhilHealth. Yes. Kanina lang may conference kami, may dalawang konferensya kami dun sa mga restaurants dyan sa labas eh. Matagal na talaga tayo dahil sa PhilHealth. Kasi yung mga office mates natin na nag-attend doon, nung pumasok tayo sa PhilHealth, hindi pa sila pinanganak. My God, so, well, sana matapos yung laban ng PhilHealth para for better health para sa bayan natin. Parang sabi ko doon sa mga konferensya namin doon, mga 2 o 3 konferensya ngayon nangyayari ngayon eh. Kasama namin yung mga kasamahan all over the country. Tingin ko, we are in the very interesting and important crossroad in our history as a country. Kasi, sa panahon lang ng ating Presidente BBM, sa panahon lang ni Secretary ng Department of Health, Secretary Ted Herbosa, and sa panahon lang din ng President and Chief Executive Officer ng PhilHealth, Dr. Edwin Mercado. Tingin ko, halos kompleto na lahat. And sabi ko nga doon sa mga kaibigan natin, na maraming bago sa PhilHealth. 2 years ago, 3 years ago, ang kwento, inawalang 15 billion sa PhilHealth. Kaya 2 years na lang, mamamatay na. Diyos ko, sabi ko, hindi naman totoo yan, tingnan mo. Yung nagsabi nun, 30 years ago, yun ang sinasabi. Sabi ko, 2 years, 2 years. Hanggang ngayon, buhay pa ang PhilHealth. Tapos na-prove natin na walang 15 billion, di ba? And then, cleared na rin sa COA yon, cleared na sa Ombudsman. Ano pa ba? Yung PhilHealth ninyo, kasi kayo yung may-ari ng PhilHealth eh, is in the pink of health. Sa sobrang pink of health nga, financially, di ba? Hindi binigyan ng budget. Tinanggalan pa ng 60 billion. Siyempre, narata lahat ng Pilipinas. Sabi namin, chillax, mabubuhay tayo kahit wala pa yun. O tingnan mo, hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. At hindi lang, dinagdagan pa ng mga benepisyo. The good news is, binalik o nag-order na ang Malacanang na ibalik yung 60 billion. Nabalik na ba? Hindi pa. Siyempre ko yung ATM ko. Wala na lang ng laman eh. Matagal lang walang laman. Pero we are in a very interesting crossroad in the Philippine history. Bakit? Number 1, libre na talaga yung check-up. So, pwede na magpa-check up lahat ng Pilipino. Noong unang panahon, di ba? 5 years ago, hindi ka maka-check up kung wala kang bayad ng PhilHealth. Hindi ka makapa-check up kung wala kang ID ng PhilHealth. Pero ngayon, lahat ng Pilipino can avail. Tapos we're perfecting pa, or close, basta inaayos pa namin yung system para full blast na tayo. For the first time, aside from libre na yung check-up, ang tawag namin doon, yakap. Okay ba ito? Para malayo tayo sa sakit. Kaakibat sa yakap, alam niyo po ba na libre na rin yung eyeglasses at dental preventive care para sa mga bata? Yung eyeglasses para sa mga bata. Kaya nakita natin, kaya pala yung mga estudyante, elementary, hindi umuuswag ng high school, sinasabi, ang bobo naman ito. Yung pala, malabo ang paningin. O may 2.5 na para sa eyeglasses. Number 1 cause of absenteeism, sakit ngipin. Di ba nung high school tayo, pag nag-blackball tayo, sabihin natin sa teachers, sakit ngipin. Pero tunay yan. Kaya may preventive, oral. Ito pa, di ba nung unang panahon, pag nasagasaan ka, walang ambulance, mayayaman lang ang pwede tumawag ng ambulance. Yung katulad natin na katamtaman lang o kinakarga sa tricycle. Pag nasagasaan ka, tricycle. Kaya pag gumagano na yung mga ribs mo, lalong matusok yung mga lungs mo dyan, heart dyan. Kasi walang klarong ambulance. Alam niyo po ba, ngayon, babayaran na ng FIP. Palagpakan naman natin. Yung outpatient care. Yung bago na sa outpatient care. Outpatient care. Alam niyo, pag
kausap ko yung patients group. Nagtatanong ako, lalo na yung mga taga-may dialysis. So, di ba nag-dialysis yung airpods mo? Tinatanong ko sila, sino ang may 1 million pesos ngayon? Siyempre, sinasabi ng grupo na yun, wala kaming 1 million. So, pag may dialysis ka, 1 million pala ang cost ang treatment sa isang taon. Alam niyo ba, babayaran ng PhilHealth yan? 990,000. O close to 1 million, di ba? 10,000 na lang, 1 million. So, tapos ano pa? Ano ba magbabago natin? Breast? Oo. Ganun daw. Sabi ko, anong ganun? So, the number one cause of, di ba, meron na tayong yakap, meron tayong emergency transfers, meron na tayong outpatient benefit, tapos yung inpatient, yung PhilHealth, sikat yun sa pag na-hospital. Kaso, sinasabi ng mga, kulang naman yung benepisyo nyo. Alam nyo ba, only in the time of BBM, dinoble natin yung benepisyo. So kung magkano yung, halimbawa, ano bang dinoble natin? Lahat, di ba? Lahat doble na. Pagkatapos niyan, yung ZBEN. For example, ano ang number one cause of death for Filipino women? Breast cancer. Breast cancer. So para matulungan yung mga Pilipino na merong ganun, in-increase natin yung benepisyo from 100,000 to 1.4 million. Palakpakan naman natin yan. Ang hirap kayo gawin yan. So pag may breast cancer yung isang tao, tanungin natin, meron ka bang 1.4 million? Siyempre wala. Huwag kang mag-alala. PhilHealth handang tumulong sa'yo. 1.4 million. Ano pa bang bago natin? Kidney transplant. Kidney post-KT. Post-KT. Isa rin yan sa sikat. Bago tayo pumunta dyan. Basta number one cause of death for Filipino women, breast cancer. Number two, cause of death for Filipino women, cervical cancer. Yan ang gagawa natin ng solusyon next year. Pero wag naman mga babae, lalaki na naman. Alam nyo anong cause of death for Filipino men? Women. Hindi, biro lang. Ano ba bang next natin? Zibe o yakap na ano po na. So what I'm saying is, kumpleto na po sa health journey, no? Preventive care, na-approve na natin. Dati alam nyo ba magkano bayad ng PhilHealth noon? 50 pesos. Ngayon, 1.7 bawat tao. May 20,000 worth of medicines for the entire year. Nung nasa Mindanao ako, mamba, naabutan ko yung sa isang RHU. Na-assign ako sa Mindanao eh. Na-assign din ako sa Visayas. Na-assign din ako sa Central Luzon. Kaya marami-rami na rin akong experience. Doon sa Mindanao, naabutan ko sa RHU. May ikot kasi ako sa RHU. Sabi nung isang magsasaka, "Ma'am, patingin ako." Nagpatingin siya sa doktor sa RHU. So, tinignan siya, niresetahan siya. Alam mo, sabi niya, anong gagawin ko dito sa prescription, reseta? Iinumin ko ba to at gagaling ako? Wala nga akong pamasahe pumunta dito eh. Tapos, ikan na reseta. Pero ngayon, hindi na mangyayari yan. Dahil may PhilHealth gamot na. 20,000 worth for a year. So, libre na pa-konsulta, libre laboratorio. Siyempre, makita yung anong sakit mo, resetahan ka, pwede mo nang makuha sa parmasya at babayaran ng PhilHealth. Kung halimbawa, papunta ka ng parmasya, nasagasaan ka, may bayad na rin yung ambulance. Pag kailangan mo ng serbisyo outpatient, meron na rin, as I have explained, ano nga yung outpatient natin? Yung primary care, ano nga yun? And then yung dialysis, no, for outpatient care, that's one. At marami pang iba. Kung pumasok ka sa hospital, dinoble na natin ang benepisyo. And there are certain benefits that has reached 2,000%. For example nga, yung breast cancer, from 100,000 to 1.4 million, etc. etc. Wala kasing kodigo ko kaya hindi ko na memorize. So what I'm saying is, nandito tayo sa history of Philippines na andyan na lahat. I-implement na lang natin. Ang problema is, sa Pilipinas, magaling daw tayo sa mga theories, pagdating sa practice, doon tayo sumasablay. So ngayon po,
tulungan niyo po ang PhilHealth na ikalat yung good news na yan. At sana yung supply side, lalo na yung mga governors, mayors, ay magpa-accredit nila yung mga clinics nila para magkaroon na ng konsulta at yakap. Yakap, konsulta, laboratorio, yakap, gamot, yakap, cancer detection. Sana ma-accredit na rin, magpa-accredit na yung facility para magkaroon. Alam niyo na po ba na di ba ngayon, parang ang daming mga bata, hindi lang binigyan ng laptop, ano na, naghiwalay lang nung girlfriend niya, pagkamatay na. Pero hindi mangyayari yan sa akin kasi wala akong girlfriend. Pero, hero lang. So, meron na tayong mental health package. So, next year, ayusin natin to. Tulungan nyo kami na sabihin sa madlang Pilipinas na may availability na, may procurer, may tagabayad. And we expect na supply side, magpa-accredit na para may supply. Meron ng mga klinika para yung demand, mamimit na ng supply side because meron ng tagabayad. Nakadevelop na ang PhilHealth ng benepisyo ng babayaran. Yun nga lang kasi pag hindi available ang gamot sa LGU, si PhilHealth kasi. Pero no, pag siningil ka ng tulad nung isang pasyente, nag-viral siya, nag-post siya, isipon siya, umiupo, pupuntang St. Luke's. Siningil siya na 100,000, pinayaran namin 5,000. Kasi kubo lang yun eh. Huwag ka pumunta doon kasi tataga. Uubo-ubo ka, pati puwet mo, titignan eh. O doon ka pumunta sa right facility. Pero meron nang nagbabayad. And we expect sana and we hope that with the help of the media, masabi natin sa mga may-ari ng drugstores na may gamot na, may-ari ng mga klinika, yung mga RHU, City Health Offices, na pwede na silang magpa-laboratorio yung mga constituents nila, may babayad na, PhilHealth na. At huwag nang matakot yung mga malabo ang tingin ng mga bata kasi may glasses na. Yung mga masakit ng ngipin, may check up na tayo for ngipin. Ano ba? Ano yung benepisyo? At kung mga malubha na mga sakit, thank you. Pati assistive pala, assistive devices, wheelchairs, babayaran na ng PhilHealth. Baston, babayaran na ng PhilHealth. Physical therapy, babayaran na ng PhilHealth. Yun ang problema, saan mahanap? So yun challenge natin. The challenge number 1 is to secure the supply side. Pag meron ng suppliers, ibig sabihin, malalaman nyo po yan kasi magkaroon ng plano namin sa CAG is maglagay ng signages sa mga klinika na accredited na. Para malaman na kasi ang tao, saan ba yung sinasabing gamot? O malalaman nyo yan kasi nakagamot. Maglagay din kami ng QR code, picturean mo, lalabas yung mga listahan mo. So with that, as sinasabi ko, this is a very exciting point in Philippine history. And sama-sama tayo, maging parang na rin, papunta na tayo sa first world. Kunyari, no? Di ba sa Amerika, pag nasagasaan ka, tatawag ka, darating yung ambulance eh. Di ba? Sana gano'n na tayo. Pero handa na kami magbayad. Magbayad kami niyan, 6,000. Di meron na. I hope na the LGUs will now provide the ambulance, yung proper ambulance, hindi yung patient transport lang, yung ano lang, yung van. Dapat ambulance, merong gurney. Dapat merong ginaganyan, parang sa sine. Tapos train yung driver, tapos merong paramedic sa loob. Dati kasi yung ambulance natin, ginagamit lang natin ng LGU, pang pang beach, picnic, gano'n. So yun. So nakita niyo na, so tingin ko next year, talagang we will launch this and makikita ng buong bansa na meron na benepisyo na makakatulong sa kapwa Pilipino. Tulungan nyo kami, tulungan po tayo.
Kasi ang problema natin ngayon, the supply side eh. Sabihin natin, patawag namin lahat ng governors, lahat ng mayors, mag-usap. The next niyan, pag meron na, we'll call in the phase 2 of our battle, which is to secure the demand side. Sabihin natin sa madlang people na may available ng gamot, kunsyakap, gamot, outpatient, sustainable development goals, products and services, Z-benefits are also available already. So with that, maraming salamat. I'm not new in PhilHealth, but I'm new in CAG, so tulungan niyo naman ako. Kasi yung iba sa inyo, kaibigan ko na, si Bong doon, si Sir Bong, si Ares, kaibigan ko yan. Tulungan niyo ako kasi bago lang ako at naman tayo, probinsyano. So with that, thank you very much and advance Merry Christmas and Happy New Year to everybody. Thank you.